Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Saan mang sulok ng mundo kayo nando doon ngayon. Kamusta na mga araw ninyo? At eto na naman ang inyong ate Mai, ang dakilang OFW dito sa gitnang silangan na magbibigay sa inyo ng pagmamahal. So, kamusta naman ang mga araw ninyo, mga beshi? Eto, kung ako naman ang tatanungin nyo, okay naman, okay na okay, lalo pa ngayon, na ilang araw na lang, masisilayan ko na ang ating bansang sinilangan. Ayan, yes, totoo po yung narinig nyo. Ilang araw na lang, ilang linggo na lang, at makakauwi na ako para sa aking bakasyon. So, ngayon pa lang na-excite na ang inyong lola kung ano-ano ba yung mga gagawin ko. Iniisip ko na talaga kung ano ba yung mga gagawin ko. Pero at the same time, syempre, nag-aalala pa rin. Kasi alam ko pag uwi sa Pinas, maraming gastos. Iyon ang pinaka malala talaga, 'di ba? Sa lahat ng mga OFW na umuwi sa Pinas, 'yan ang problema. Minsan 1 week millionaire, after that wala na, ubus na ang ating kaperahan. So, 'yan, payo ko lang talaga sa lahat ng mga uuwi na katulad ko, no, na talagang gamitin natin yung pera natin na maiuuwi sa tamang paraan talaga. Yung tipong hindi mauubos ng basta-basta na lang, ha? Kailangan budgeted talaga lahat ng ating mga bibilhin, kung saan natin gagamitin. Iyon ang pinaka-importante. So ngayon, bago tayo mapalayo sa ating pag-uusapan, meron lang kasi akong gustong i-share sa inyo, mga beshi. Alam nyo na, hindi naman kompleto or hindi naman masaya ang buhay kung hindi tayo mag-chichismisan. Ayan. Anyway, ang chismis ko naman ay hindi naman masama. So, gusto ko lang din i-share sa inyo yung napanood ko kanina lang sa Rapid Tour po. Ito nga yung tungkol doon sa isang Hapon na iniwan ng kanyang asawa, 'di ba? Na mayroon silang 4 na anak, yung si, ano bang pangalan nun? Si Sarayuki Saito, yan. Napanood ko siya kasi dumalaw siya sa, sa Rapi Tulpo, at yun nga nakausap siya ni Idol Rapi, at napag-alaman na, nako, sobrang excited talaga ako at happy talaga ako sa nangyari ngayon sa buhay niya. Ito yung sinasabi natin na sa bawat dagok sa buhay na mararanasan mo, ang kapalit na talaga nun, kaligayahan talaga, no? So, kung meron man tayong mga problemang nararanasan, tanggapin lang natin ang tanggapin yan, pilitin natin masolusyonan bawat mga problema dahil for sure, pagkatapos ng mga problemang yan, ang kapalit niyan, walang hanggang kaligayahan. Katulad ngayon na nangyari dito kay Sarayuki Saito, na ayun na nga, nagkaroon na siya ng trabaho, as in maganda talagang trabaho, no, daig pa akong OFW dito sa Dubai. Ang sahod talaga niya ay tumataginting na 90,000 pesos monthly. So talagang pinagpala talaga tong Hapon na to, no? Sayang nga lang kasi yung asawa niya talagang hindi nagising sa katotohanan talaga, hindi natuto talaga sa kanyang mga pagkakamali. Pero gayon pa man, this is life, wala tayong magagawa, no? Kailangan natin tanggapin lahat na mangyayari sa ating buhay. Ayan na nga, no? And move on din tayo pag may time, ika nga. So, ayun na nga nangyari, no? Nakalipat na sila sa kanilang upahan, 5,000 nga daw yung bayad nila. Then, sa kabila pa rin ng mga nangyari, patuloy pa rin ang suporta ni Sir Idol. Yan, Rapi Tulfo sa kanya. Napakabait talaga ni Sir Rapi Tulfo, di ba? Kaya lahat na lang halos talagang tinutulungan niya talaga nang walang pagdadalawang isip talaga. As in talagang ibibigay niya ang the best niya para matulungan niya talaga yung mga taong laging pumupunta sa kanyang tanggapan. Anyway, yun na nga nangyari. Meron trabaho na si kuya, yung anak niya, na bunso at saka yung panganay, kinuha muna yung, napag-usapan nila na kuhanin muna nung ina kasi nga, may trabaho naman si Kuya Hapon,
So, at least magaguide nung ina yung panganay at saka yung bunso. Kasi alam naman natin may diferensya medyo yung bunso, di ba? At kailangan talaga ng pag-aalaga talaga ng isang ina. And I think naman they are in good terms na ngayon, no? At tuloy-tuloy na maayos na yung buhay nila. Kaya sa lahat ng mga gustong makakuha ng update dito kay Kuya Hapon na si Seryuki Saito, eto na, maging masaya na tayong lahat kasi talagang happy na rin si Kuya Hapon sa kanyang life ngayon. At nakakatawa pa nito, no, na ikwento pa talaga niya kay Sir Rapi Tulfo dahil sa layo talaga ng kanyang pinagtatrabuhan sa kanilang tinitirahan. Halos 1 oras mahigit talaga yung biyahe. So, ang ginawa niya, bumuli siya ng motorbike. Yun nga lang, nung nakaraan, nakabunggo daw siya. At yun, buti na lang hindi siya, nagka-problema. Hindi siya nakulong. Ang nagawa na lang niya is yung bayaran talaga yung bill nung nabangga niya. Kasi nga, hindi naman inaasahan din talaga na hindi tumitingin yung nabangga niya. Kaya natuluyan niyang banggain. Eh na nga, speaking of banggaan, yan, ang ginawa niya is, binayaran na lang niya yung bill nung nabangga niya sa ospital. Medyo malaki-laki rin, pero talagang kailangan, no? Responsibilidad talaga niya yun dahil nabangga niya eh. Pero, gayon pa man, ayan, okay naman. Everything is alright. Huwag niyo nang alalahanin. Si Kuya Hapon, okay na siya. At okay na rin yung mga anak niya. Maayos na rin yung sitwasyon ng kanyang panganay at ng bunso sa piling ng kanilang ina. At yung kanyang anak, hindi pa niya maisama doon sa bagong lilipatan nila kasi graduating nga. So, for the meantime, doon muna niya ititira sa kanyang, tita ng mga anak niya na malapit doon sa school hanggang sa makapagtapos, makagraduate. And then after noon, magsasama sila sa bago nilang titirahan, which is sa tulong na rin ni Sir Rapi Tulfo. So, iyan lang mga beshi ang aking chika ngayon. Ha? At I hope naman nagustuhan nyo ang aking chika kahit ganito lang. At syempre, hindi ko makakalimutan ang magpasalamat sa lahat ng mga taong patuloy na nanonood ng aking video at sa mga taong patuloy na nagsusubscribe dito sa aking channel. Kung ikaw ay bago dito sa aking channel, huwag mong kalilimutan na pindutin ang subscribe button at ang bell button para lagi kang updated sa lahat ng mga video ko. And yun na nga, hanggang sa muli, magkita-kits tayo muli mga beshi para sa more chika at sa lahat ng mga gusto nyong pag-usapan, pwede nyong i-comment down below. Let me know. At kung mapapag-usapan natin yan, pag-uusapan natin yan, no? Kasi huwag nyo namang iisipin na porket ako ay naghahatid ng mga chika sa inyo, ay chismosa na ako, ha? Hindi ako ganon. Kumbaga, I'm just happy sa lahat ng mga napapanood ko na gusto ko rin naman syempre i-share sa inyo, di ba? Para naman lagi tayong happy. Kaya ngayon, magpapaalam na ako sa inyo hanggang sa muli nating pagkikita. Bye-bye!